Praise God. And praise God for our great service this morning. Amen. And tonight, and mayroon muling binigay ang Diyos sa atin na salita ng Panginoon. Amen. Andito po tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 50 and 58 hanggang 58. We read this in your responsive reading tonight. Ano? And we read also one verse in chapter 16, verse 13. Yan. Alright, tayo tumayo at bigyan natin ng galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Blessed is he that readeth the word of God. Amen. Yung pagbabasa pa lang ay pagpapala na. Amen. Lalo na kung tayo makinig. At lalo na kung sundin natin ang salita ng Diyos. Amen. Imagine, tatlong blessing natin matanggap sa Panginoon. Alright, at I believe na alam niyo po ang mensaheng ito. Amen. No? In verse 50. In verse 50, 15:50 hanggang 58. Yan. Nakita na po natin si Amen. In verse 50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit corruption. Behold, I show the mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So when this, saan na tayo? 54. So when this corruptible have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought past the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, there is thy sting. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us victory through the Lord Jesus Christ. Sabay natin basahin. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. In chapter 16, basahin natin, isang verse lang po ito. Verse 13. Verse 13, 16:13, basahin natin. Did he begin? Watch ye, stand fast in the faith, quit ye like men, be strong. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, O Diyos, sa passage na aming nabasa. Salamat sa mga awiting makalangit na nagbigay puri sa inyo, Panginoon. Salamat sa special number, Panginoon. Na-encourage sa amin na huwag kaming tumigil sa panalangin, O Diyos. At salamat sa awitin ng choir, Panginoon. Naganda namin mga puso. At ngayong gabi, O God, prepare our hearts to receive Thy word, O God. Fill our heart with word. You send us revival tonight, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, and make me a blessing tonight, O God. And give me wisdom and guidance and power as I preach, I deliver your message tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Sabi ng salita ng Diyos, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. And makita natin, kapatid, sa ating binasa, the Lord's coming is very soon. Amen. Ang Panginoon ay malapit na ang kanyang pagdating. Amen. No? At makita natin sa mga signs of the times. Amen. No? Pakailan lang ang nangyari sa Russia. Amen. Sa Japan, mayroong tsunami. Amen. That's the sign of the times. Amen. Hindi po yan aksidente ang mga nangyayari sa mga paligid natin, mga rumors of wars, kailan lang, kapatid, no, ang Israel, no, ay makita natin, kapatid, that is the sign of the times of the coming of the Lord Jesus Christ. Amen?
At isa pa pong mga signs, kapatid, many shall be offended. Marami pong mga kapatiran ang ma-offend. Amen. At hindi ka mag-iisip na isang kapatid na yan ay ma-offend. Pero that's the sign of the coming of the Lord Jesus Christ. At isa rin sa sign ng mga Kristiyano ay manlalamig, no? Lumalayo sa Panginoon. At isa rin sa sign ng mga Kristiyano ay nagpapahinga, wala nang ginagawa para sa gawain ng Panginoon. And the Lord will come and many Christian will be busy in the world. Amen. Busy for the pleasure rather than God. That's a sign of the times of the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, sabi ni Paul, be ye steadfast. Therefore, my beloved brethren, this is his encouragement sa bawat isa sa atin. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon, be steadfast. No? Always abounding in the work of the Lord. Unmovable. It means don't quit, don't stop working to the Lord. No? Abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. It means our labor will be ended. Amen. Magtatapos po ang ating paglilibor sa pagbabalik ng Panginoon. Pero hanggat nandito pa, hindi pa babalik ang Panginoon, it means mayroon pa tayong gagawin para sa gawain ng Panginoon. Kaya encourage ni Paul sa chapter 16, doon sa Church of Corinth, sabi niya, watch ye, mapagbantay ang bawat isa. Sa pagbabalik ng Panginoon, stand fast in the faith. Manatili tayo sa ating panampalataya sa Panginoon. Quit your like men, be strong. It means don't quit. Be strong in the Lord. Keep working in the Lord. Amen. Yan po ang mensahe natin ngayon, kapatid, no? The reason why I cannot quit. Amen. There are several reasons not to quit in working in the Lord. To work in the Lord in the ministry. Amen. Maraming mga reason din na mga Kristiyano pwede mag-quit. Amen. Pero mas marami ang dahilan na ang mga Kristiyano hindi dapat tumigil. Huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi pa bumabalik. Amen. So makita natin, always abounding in the work of the Lord. No? Salamat. No? Ang Panginoon natin, no, ay matapat sa atin. Amen. Sabi ng Lamentation 3:22, it is the Lord's mercies we are not consumed because His compassion fail not. Amen. It is the Lord's mercy. Salamat po. Nandoon ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa. Amen. Mercies. We are not consumed. Amen. It means we are still alive today. Amen. Alam ba, maraming kaedad mo, kaedad ko, sila ay wala na. Sila ay namatay na. They are consumed. Amen. And praise God, nandito pa rin tayo. We exist. We are still alive. We have no reason to quit. Amen. His compassion fail not. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pumapalya. Amen. Tayo minsan palagi pumapalya, pero ang Diyos kailanman ay hindi pumapalya. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, His compassion is love to us. Fail not. Amen. Fail not. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi pumapalya. Kaya nga sinabi niya diyan, ano? For God so loved the world. Amen. Hindi pumapalya ang Diyos. He loves us no matter what you are. Amen. Kaya yun po, ang Diyos ay matapat. Sabi niya, bawat araw ay mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Ang sabi niya sa Lamentation 3:23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. So we have no reason to be discouraged, to be disappointed. No?
We have no reason to quit because the blessing of God every morning, they are new. Every morning, pagising mo sa umaga, mayroon ulit panibagong blessing ang Diyos. Mayroon ulit panibagong kalakasan ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya yun, kapatid, no? Kaya wala tayong dahilan na tayo mag-quit sa gawain ng Panginoon. No, there are several reasons why I cannot quit in the work of the Lord. Sabi ni Paul, no? Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Si Pablo man, kapatid, no? Ay marami pong karanasan pagdating sa pagsubok. Amen. Maraming dahilan si Pablo para mag-quit. No? Pero sabi niya, quit you like men, be strong. Ibig sabihin, huwag kang mag-quit. Magpatuloy ka. Maging matatag ka. Magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Yan po, always abounding in the work of the Lord. Always abounding. Pag sinabing always abounding in the work of the Lord, amen, the word always, the synonym of commitment. Amen. Commitment. Yan po ang dahilan kung bakit tayo magpatuloy sa Panginoon. Dahil si Pablo ay mayroong commitment sa Panginoon. Amen. Mayroon siyang commitment sa Panginoon. No. Yan po ang dahilan kung bakit si Pablo nagsinabi niya sa Church of Corinth na magpatuloy lang kasi siya ay may commitment sa Panginoon. Tingnan natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy 1:12. No. Inaawit natin ito, no? Ang sabi diyan, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I believe, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Amen. That's the reason why not to quit. Because we are committed to God. We are committed unto Him. Mayroon tayong commitment sa Diyos na maglingkod sa Kanya. Ganon din si Pablo, mayroon siyang commitment sa Panginoon. Sabi niya, I know whom I believe. Kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala ko ang aking pinaglilingkuran. Kilala ko ang aking sinasamba. Kilala ko ang aking sinisilbihan. Walang iba kundi ang Panginoon. That's why sabi niya, I am committed unto Him. Amen. Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat tayo mag-quit sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy tayo magtrabaho sa Panginoon. Dahil mayroon tayong commitment. Amen. Ang word na commitment is not only agreement. Amen. Is not an agreement, but is a commitment. Amen. No? Yan ang word na faithful. Amen. Maging tapat tayo. Ibig sabihin, mayroon tayong commitment sa Panginoon. Amen. Parang mag-asawa. Amen. Ang pag-aasawa ay meron sila pag oras ng kasal, nagkaroon sila ng commitment. Amen. May commitment. No? Ang sabi diyan, till death do us part. Yan po ang kanilang commitment. Kamatayan ang maghiwalay. No? Pero mayroon nga mag-asawa, kahit kamatayan, magkasama na eh. No? Yung commitment, no? Maging matapat tayo sa Panginoon because our commitment is we are committed unto the Lord. Amen. Nag-commit tayo sa Diyos. Amen. Amen. Kaya yung kapatid, kaya tayo maging matapat sa Diyos dahil tayo mayroong commitment sa Panginoon. Amen. Oo, committed tayo sa Panginoon.
Kaya tayo maging faithful sa Panginoon. Maging faithful tayo sa ating pananambahan because we have commitment to the Lord na Sunday is for the Lord. We committed unto Him na ang Sunday ay para sa Kanya. Amen? May commitment tayo, kapatid, para sa Panginoon. Mayroon tayong commitment para maglingkod sa Diyos. Mayroon tayong commitment magbigay sa Panginoon. Mayroon tayong commitment, kapatid, na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. It's a matter of commitment. Amen. Yan po ang unang rason ni Pablo kung bakit hindi siya titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tapusin niya, kapatid. No? Kaya nga sinabi niya, I have put a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. Nagpatuloy siya hanggang sa kamatayan. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po, kaya hindi tayo naging matapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano hindi naglilingkod sa Diyos. Ang kulang dyan, kapatid, ang wala dyan sa atin, wala tayong commitment sa Panginoon. No. Kaya hindi tayo makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Takot tayo magbigay sa Panginoon dahil wala tayong commitment sa Panginoon. Amen? Yan po, kapatid, no? Ang kailangan natin, commitment, no? Para tayo naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. No? Pag may commitment ka, hindi ka magkikwit, kapatid. No matter what whatever situation, whatever circumstances happen in your life, you continue serving the Lord. Amen? Because we have commitment to God. We commit to God. Amen? Committed unto Him. Amen? Nag-commit tayo sa Panginoon. Amen? Makita natin, kapatid, no? Kailangan mahalaga ang commitment, kapatid, no? Ang Diyos umaasa pag tayo mag-commit sa Kanya. Amen. Tingnan natin sa Acts chapter 5, ano? Mayroong mag-asawa nag-commit dito sa Panginoon. In Acts chapter 5, no? Ang sabi dyan, 5 chapter 1, but a certain man named Ananias and Sapphira and his wife sold the possession and kept back part of the price of his wife, being privily to it, and a certain part it at apostles' feet. Amen. Makita natin, kapatid, no? To make the story short, ganon, si Ananias at si Sapphira ay nag-commit sa Panginoon. Amen. Pag sila ay magbinta ng lupa, kapatid, ibigay nila sa Panginoon. Amen. Nung nabinta na ang lupa, kapatid, nagbago na ang kanilang commitment, kapatid. Nang kanilang commitment, ibigay nila lahat sa Panginoon, anuman ang pinagbintahan ng lupang yan, pinangako nila sa Panginoon. Ay dumating ang panahon, kapatid, no? Hindi na nila tinupad ang kanilang commitment, kapatid, no? Anong nangyari, kapatid? At makita natin, no? Ay makita natin si Ananias ay namatay. Si Sapphira ay namatay, no? Dahil sila ay hindi tapat sa kanilang commitment sa Panginoon. Amen? Nakita natin, kapatid, no? Yan po. Kaya nga, pag nag-commit tayo sa Panginoon, ay ituloy natin, kapatid, no? Dahil nag-commit tayo sa Panginoon. Katulad ni Pablo, kapatid. Kaya nga sinabi niya, I have put a good fight, I have finished my course. Amen. I have kept the faith. Amen. I have kept the faith. Amen. Yan po, no? May commitment. Amen. Kaya maraming Kristiyano nag-commit sa Diyos. Saan na sila, kapatid? Amen? Ang kanilang life verse pa ay Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Maganda yung quotation na yan, amen? Yan po ang quotation ni Pablo. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Si Pablo namuhay, habang siya nabubuhay, naglingkod sa Diyos. He committed this life unto God to serve Him. Kaya nga sabi niya, for me to live is Christ. Ang aking buhay ay para na kay Kristo.
hanggang ako'y mamatay para kay Kristo. And to die is gain. Ang kamatayan ay hindi kalugian. Ang kamatayan kay Pablo ay, makita natin, gain. Amen? Kaya walang lugi pag ikaw maging matapat sa iyong commitment sa Panginoon. Naging pakinabang. Amen? Maging pakinabang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? For me to live is Christ, and to die is gain. Ye are willing to die serving the Lord. Amen? Oo. Maganda mamatay ka na naglilingkod sa Diyos. Kaysa mamatay ka, wala kang nagawa para sa Panginoon. Amen. Oo. Kaya pag ang Kristiyano namatay, naglilingkod, matapat sa Panginoon, maging sa kabaong masaya siya. Amen. Ay kung hindi ka naglingkod sa Diyos, amen, mahirapan yung pinirarya sa kaka-make up para maging masaya ka. Amen. Magbabayad ka pa sa pinirarya, gawin mong nakangiti. Amen. Kasi hindi naglingkod sa Diyos. Amen. Oo. Kaya dapat, kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. No. Yan ang commitment ni Pablo. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Kamatayan lang ang maghiwalay kay Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ba, ang 1 Timothy 4:7, ang verse 6 niyan, kapatid, makita natin, my departure is at hand. Si Pablo ay malapit ng pugutan ng ulo. No? Siya ay mamatay na. Kaya nga sinabi niya kay Timothy, Timothy, gusto kong makawitness ka. Kaya nga sulat ni Paul kay Timothy, ang 1 Timothy 4:7 and 4:6. My departure is at hand. Sabi niya, nakaschedule na ako, Timothy, ang aking kamatayan. Ako ay pugutan na ng ulo, ako ay hatulan na, ako ay mamatay na. Bukas, nawa, Timothy, makapag-witness ka ng aking kamatayan na ako namatay kay Kristo at ang aking kamatayan na hindi kalugian. Amen. No. Profit, gain. Amen. So makita natin, kapatid, no? Kaya maraming Kristiyano, ang kanyang verse, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Pero konting ambon, hindi na sisimba. Amen? Konting problema lang, hindi na sisimba. Pero ang verse niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Pero takot, magkasakit, maambunan, masakit, na ubo, konting ubo, hindi na sisimba. Amen? Takot mamatay. Pero ang kanyang verse, Philippians 1:21. Amen? Dapat, kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Till death do us part. Amen? Alam mo, kapatid, pag hindi ka maglingkod, mamamatay ka. Mamamatay rin ako. Amen? Pag naglingkod ka, mamatay rin, parehas lang din. Matapat ka, mamamatay rin. Hindi ka matapat, mamamatay rin. Mas maganda mamatay na matapat ka sa gawain, sa paglilingkod sa Panginoon. You are serving the Lord, no? Till the last breath of your life. Amen. Si Pablo, ganon ang ginawa niya. Hanggang matapos ang kanyang hininga, hanggang matapos ang kanyang buhay, he served the Lord. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Commitment po ang kailangan, kapatid. Amen. So po, commitment, no? Ang commitment ay katapatan natin sa Panginoon. Isa pang verse, 2 Timothy 2 verse 2. Yan, dyan din sa kabila, no? Therefore, my son, be strong in the grace of Christ Jesus. And the things that hast heard of me among many witnesses, the same commit thou faithful men who is able to teach others also. The same commit thou to faithful men. Amen? Nakita natin, kapatid, ang committed na Kristiyano ay faithful sa gawain ng Panginoon. Faithful sa pag-aakay ng kaluluwa. Faithful sa pagbibigay. Faithful sa panalangin. Faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Faithful in all things. Yan po ang committed na Kristiyano. Amen.
That's the reason why I cannot quit. You cannot quit. Because we have commitment to the Lord. Kung wala ka pang commitment, mag-commit ka sa Panginoon. Amen? Pastor, nakatakot mag-commit. Mangako. Mas nakakatakot na wala kang pangako. Amen? Mas maganda, may pangako ka para ang pangako na yan ang mag-uudyok sa atin, yan ang mag-encourage sa atin na magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Kaya commitment, kapatid. No, commitment. No, parang mag-aasawa, kahit saan sila pupunta, basta sila ay may commitment, kapatid. Sino ang kausap nilang dalawang yan, kapatid? Mayroon silang commitment na sila ay mag-asawa. Ganon din, kapatid. Tayo ay may commitment sa Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, basta may commitment ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta aalis sa gawain ng Panginoon. Hindi ka basta-basta tumigil sa paglingkod sa Panginoon. Kahit anong kahirapan. Ang sabi diyan, sa ating binasa kanina, sa Timothy 1:12, 2 Timothy 1:12, for which cause also, I also suffer these things. Amen. Maraming suffering si Pablo. Oo. But nevertheless, I am not ashamed. Hindi ko ikahiya na marami akong mga pagsubok sa buhay. Amen. For I know whom I believe. Alam ko kung sino ang aking pinaglilingkuran. No. And He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Amen? Dapat, kapatid. Hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. No? Stay in our commitment. Be steadfast in our commitment to the Lord. Hindi po kayo nag-commit sa pastor, hindi po kayo nag-commit kanino man sa mga kapatiran. Nag-commit tayo bawat isa sa Panginoon. Amen? Nag-commit ka sa Panginoon. Amen? No? Kami, pamilya, nag-commit sa Panginoon. Amen? Sabi ng mga kaibigan ko, si Bong may ganyan. Kasi iniwan niya ang kanyang negosyo, iniwan niya, tapos paano pa magpaaral ang kanyang mga anak niyan. Amen? Maghihirap yan. Maghihirap daw ako. Amen. May commitment tayo sa Panginoon. Amen. Ano man ang kahirapan, magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil may commitment tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Amen. No? Because of commitment, we are here sa Imos. Amen. Dito kami nilagay ng Diyos sa Imos. Amen. I have no idea, nandito ako dalhin ng Diyos. Amen. Oh. Pero salamat, we commit ourselves, we commit our family to serve the Lord. Katulad ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Yan po, kapatid, ang kailangan, commitment. No. Kahit anong kahirapan, kahit ulan, bagyo, kapatid, basta may commitment ka, magpatuloy ka sa pananambahan sa Panginoon. Amen. Wala kang dahilan, kapatid. May bagyo man. Amen. Oo, wala kang dahilan. No. Kasi marami sa inyo nakatanggap ng payong, kaya wala kayong dahilan. Lagyan nyo lang ng pangalan, kasi baka magkapalit-palit. Amen. Oo. Kaya binigyan kayo ng payong para wala kayong dahilan na hindi kayo makasamba sa Diyos. Amen. Yung mga hindi nabigyan, bumili kayo ng sariling payong. Amen. Pero marami pa ring dahilan. Amen. Pastor, wala akong pambili ng payong. Aba, kumuha ka ng hulugan. Amen? Kuha ka ng hulugan. Amen? Na payong. Pastor, wala akong panghulog. O, pag wala ka ng panghulog, lumipat ka na ng bahay para hindi ka na masingil. Saan si ate? Wala na, malis. Hindi, wala na. Amen. Kasi may commitment ka sa Panginoon. Huwag niyong gawin yan, kapatid. Baka sabihin niyo, tinuro ni Pastor Bang, lumipat lang. Yan po, kapatid, commitment lang ang kailangan. Amen. Number two na. Nandiyan pa ba kayo?
Oh, baka nagsusuot na kayo ng sinilas. Kasi paalis na. Amen. Number 2, maganda. Number 2. No. Bakit magpatuloy tayo sa Panginoon? Ang sabi niya, balik tayo doon sa 1 Corinthians 15:52. In the moment, in the twinkling one eye, the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Aba, magra-rapture na. Amen. Oo. Be excited to the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. That's the reason why not to quit, because the Lord's coming is very soon. The Lord's coming is very near. No reason to quit, because the Lord will come anytime as the thief in the night. Amen. Nawa, madatnan ka ng Panginoon na naglilingkod sa Diyos. Nawa, hindi ka manatnan na ikaw nalalamig. Walang nagpapahinga, kapatid. Maybe your flight not be in winter on the Sabbath day. Amen. Hindi kayo sa panahon ng taglamig sa paglilingkod sa Diyos. Hindi kayo nagpapahinga, kapatid. Wala tayong ginagawa sa Panginoon. We are in the Sabbath day, in the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Be excited in the coming of the Lord Jesus Christ. Napansin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon? Yung mga bansa na hindi na mapasukan ng missionary, yung mga bansa na hindi na tinatanggap ang missionary, kinakausap na sila ng Panginoon. Amen? Nagpapadala na ang Panginoon ng law of nature para magpakilala na ang Diyos, may Diyos sa langit na may control ng lahat. Amen? Na lahat ng yaman na yan, kapatid, kaya ng Panginoon in few seconds, in few minutes, kaya niyan i-wipe out ang lahat ng ating pinupundar. Amen. Magandang bahay, magandang kotse, kapatid. Kaya yan i-wipe out ng Panginoon in few minutes, kapatid. At wala ka nang inaasahan maliban sa Diyos. Kaya nagpapakita siya na ang Diyos natin ay soberanong Diyos. Amen. Kaya po makita natin ang pagbabalik ng Panginoon ngayon. Malapit na, kapatid. No? Alam mo ba ang inintay na lang natin? The trump. Sabi niyan, for the trump will sound. Amen. Nawa marinig natin ang trompeta ng mga anghel sa langit at babalik na ang Panginoon at susunduin ang kanyang mga anak doon sa Alapaap, kapatid. Aba, kapatid, yun po ang meeting place natin. Amen. Doon sa Alapaap. No? Yan po ang rapture, kapatid. No? At isasama tayo ng Panginoon doon. Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we're not so, as I go to prepare a place for you, I will come again and receive you, that where I am, there ye may be also. Amen. Biro mo, pinagandaan tayo ng Panginoon ng mansion sa langit. Amen. Ang Diyos is the master builder. Siya ang architect, amen, master builder. Sa Greek word, ang master builder, architectum. Architectum. Ibig sabihin, siya ang nag-design ng mansion sa langit. Amen? Iba ang Diyos mag-design. Siya ang architect. Amen? No, ito lang nga sa atin, ano? May architect tayo, si iyo ang architect natin. Nakita natin, ano? Maganda na. Amen? Lalo na ang Panginoon nag-design. Amen? No, kaya i-design ng Panginoon. Kaya i-design ng architect, yung walang kwentang lugar, kaya niyang pagandahin. Katulad natin yan, ano? Oo. Ngayon, no, pinaganda na. Oo. May coffee shop na dyan. Amen. Na dati, walang kwentang lugar yan. Amen. Dahil mayroong architect na nag-design. Amen. Salamat, libre ang ating architect. Oo. Kaya bigyan naman natin minsan ng love gift. Amen. Minsan, kahit thank you, hindi po tayo nagti-thank you. Amen. Oo. Salamat sa Diyos. Amen. Mayroon tayong architect sa ating church. Amen. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Ang architect, kapatid, ng mansion natin sa langit, walang iba kundi ang Panginoon. He prepared 2,000 years ago. Amen. Bago siya umakyat sa langit, pinangako niya sa mga Kristiyano, pinangako niya sa mga disciples, sabi niya, I will come again and receive you. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. No, nakakalungkot na mag-rapture ay wala ka sa simbahan. Amen. Mag-rapture na ay nandoon ka pa. Oh.
sa sanlibutan ka pa. Amen? Nawa mag-rapture, madatnan tayo ng Panginoon, na tayo matapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Biro mo yan, bilang mga Kristiyano. Amen? No? Kaya nga sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kahit tayo ay mamamatay, kapatid, darating ang Panginoon na this body will change to incorruptible body. Amen? Yung katawang ito, ililibing, kapatid, isang araw ay una babangon muli. Amen? Ba, exciting, amen? No? Ang mga libingan, amen, bubukas. Amen? Bubuksan ng Panginoon at lalabas ang mga Kristiyano. Bubuhayin muli kasama ng Panginoon forever and ever, together with the Lord forever and ever. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, naganda po siya ng mansyon sa langit, naganda po siya ng langit na bayan na kung saan doon tayo titira. Kaya nga sabi ng awitin, this world is not my home, I'm just a passing through. Amen? Hindi po ito permanente nating tahanan. Ang permanenteng tahanan natin, mga Kristiyano, ay doon sa langit na pinaganda ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya hindi lang tayo nag-invest dito, kapatid. Ang ating mga investment, kapatid, binibigay natin sa Panginoon. Doon yan sa langit. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Amen? Meron tayong simbahan, kapatid, na marinig natin ang salita ng Diyos na malapit na pala darating ang Panginoon. Amen? Kasi maraming Kristiyano, maraming mga tao, wala silang idea sa pagbalik ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, salamat, ang blessing, kapatid, na tayo ay alam natin ang pagbalik ng Panginoon, na malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Amen? Yan na lang po ang hinintay natin, kapatid. Oo. Yan ang hinintay natin. No? Kaya patuloy tayo, kapatid. No? Mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Tingnan natin sa 2 Peter 3:9. Bakit hindi pa mabalik ang Panginoon? Ano pa ba ang hinintay ng Panginoon? 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen? Ano mapapansin natin, kapatid? Mababalik ang Panginoon? Amen? Sabi niya sa verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing, one day is with the Lord, and 1,000 years is one day to the Lord. Amen? Biro mo yan, ang 1,000 years natin, kapatid, isang araw lang sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, malapit na ang pabalik ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya, but the day of the Lord will come as a thief in the night, and which the heavens shall pass away with a great noise, and elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that therein shall be burned up. Amen? Makita natin, the day of the Lord. Amen? That is His second coming. Amen? His second coming. His first coming is the birth of Christ. Amen? And His second coming, kapatid, yan po, the rapture will take place. And the Lord will come on earth with His saints. Amen? Kasama tayo ng Panginoon, bababa dito sa lupa. Amen? And the Lord will reign 1,000 years. Amen? Babaguhin ng Panginoon. God will create new earth and new heaven. At doon titira ang mga anak ng Diyos. Amen? Yan po, kapatid, no, ang inintay natin. No? Alam mo ang inintay ng Panginoon kung bakit hindi pa siya bumabalik? Sabi niya, but is long-suffering in verse 9, not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen? Naghahantay pa siya, kapatid, na mayroon ka pang mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon.
Long suffering, nagaantay pa ang Diyos, nagtitiis pa ang Panginoon sa kakaantay. Baka mayroon ka pang kaibigan na hindi mo pa nabahaginan ng salita ng Diyos. Baka mayroon ka pang kamag-anak na hindi nakarinig ng Ebanghelyo. Baka may kasama ka pa sa trabaho na never mo pa na-share ang ibang mabuting balita ng kaligtasan. Baka ikaw ang inintay ng Panginoon na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ang Panginoon ay babalik na. And the last souls that will hear the gospel, the good news of salvation, and the Lord will come. Hindi siya papayag na ang tao hindi makarinig ng Ebanghelyo, kapatid. Kailangan makarinig sila, tatanggap man sila o hindi, basta sila makarinig ng Ebanghelyo. Paano sila makarinig? How can they hear without a preacher? Paano sila makarinig kung walang nangangaral ng salita ng Panginoon? Amen. Kaya we need to preach the gospel. Mayroon tayong iba-ibang ministry, kapatid. Amen. Hindi tayo nagpaparami sa church, praise God. Marami tayo, pero mga kapatid, ang goal natin, paramihin natin ang population sa langit kaysa church. Kasi kung dadami tayo sa church, wala naman tayong paglalagyan. Mas maganda, marami tayong madala sa langit. Amen. We populate heaven by preaching the gospel. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation. Sabi ni Paul, hindi ko inikahiya na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, kapatid, ipangaral natin ang ebanghelyo, naliligtas ang tao, may kapangyarihan na maligtas ang tao. That's why we have different ministry. Amen? Bukas, mayroon tayong ministry sa barangay. Amen? Mag-preach si JB bukas sa mga barangay. Amen? Barangay official. Mayroon tayong ministry sa kapulisan. We preach the gospel. Amen? Mayroon tayong ministry dito sa kwartel. Amen? Mga official, kapatid. We reach them by the gospel. Amen? Salamat sa Diyos. Amen? So, we preach the gospel anywhere. Amen? Diyan po every Monday sa office ni Mayor. Marami po dyan nakapila. Amen. Nakapila, mag-antay kung ano ang nintay nila dyan, kapatid. No? Kasi mayroong People's Day pag Monday. Marami po mga tao dyan sa entrance ni Mayor. At mayroong kami schedule dyan bukas, kapatid. Dumadaan ako dyan, kapatid, anytime, tomorrow, at marami po dyan nakapila. I preach the gospel. Oo. Lahat dyan, kapatid. No? Every Monday, kapatid, mayroon tayong nadadala sa langit, kapatid. We preach the gospel. Salamat po sa authority na binigay ng Diyos sa atin. We can preach anywhere. Amen. In the barangay, in the policemen, in City Hall, kapatid, we have privilege to preach the gospel, kapatid. Kaya ngayon, kapatid, patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nagaantay ang Diyos, long suffering. Nagtitiis ang Panginoon. Ayaw niya na ang tao mapunta sa impyerno, kapatid. Ayaw niya ang kaibigan natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin pupunta sa impyerno. And they will be there forever and ever, for eternity. Ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay, kapatid. Doon pupunta ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, na hindi natin nabaginan ng salita ng Diyos. We need to preach the gospel because the Lord's coming is very soon. The Lord's coming is very near. Yan na reason kung bakit hindi tayo magkikwit. Kahit may discourage ka na, kahit may problema ka na, kahit wala ka ng pera, kapatid, may karamdaman ka na, magpatuloy ka lang sa Panginoon dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. This corruptible body will change to incorruptible body. Amen. Yung katawang ito na nasisira, namamatay, nagkakasakit, nagkakakanser, kapatid, may arthritis, kapatid, no? Babaguhin ng Panginoon. No. Hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, nahirapan ka, lahat ng karamdaman, kapatid. Sa langit, no more tears, no more crying, no more death, no more sickness, kapatid, sa langit na. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. Nandito tayo, temporary lang tayo, kaya tayo nandito para paglingkuran natin ang Diyos kasi babalik siya. Amen. That's the reason why soul winning is our main thing. Amen. Pag-akay ng kaluluwa, kapatid. Yan po, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen.
pagbalik ng Panginoon, no more crying, no more pain, no more cancer. Palitan ng Panginoon ng katawang ito na mga nasisira ay palitan ng Panginoon ng hindi na nasisira. Amen. The Lord will wipe away, Revelation 21 verse 4. And God will wipe away all tears from their eyes. Amen. Wala nang problema, wala nang iyak, kapatid. Wala nang discouragement, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Kaya habang may panahon pa, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ano pa ang mayroon sa langit? Bakit tayo magpatuloy sa Panginoon? We have no reason to quit. Amen. Because of our commitment to God. Pangalawa, the Lord will come. The Lord's coming is very near, very soon. Sabi ng Panginoon, I come quickly. Amen. At ang maganda, number 3. The crowns waiting for you. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, be steadfast, be unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yung ating pagpapagal, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi yan sayang, kapatid. God will give us reward in heaven, the crown. Iba-ibang crown, kapatid, ang ibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya God is not unrighteous to forget your labor of love. Sabi ng Hebrews 6 verse 10. Matuwid ang Diyos. Hindi niya makalimutan ang ating paglilingkod sa Panginoon. God will give us reward, kapatid, of our labor to the Lord. Kaya nga sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Because there are so many crowns in heaven waiting for us. And the Lord will give us a reward for the faithful in our service, kapatid. Yan po, kapatid, mayroong crown in 1 Thessalonians 2:19. Tinantin. 1 Thessalonians 2:19. And sabi diyan, 2:19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Amen. Isang kagalakan at kalatian ng Diyos, kapatid. Sa mga Kristiyano, kapatid, na matapat sa Panginoon, sa kanyang paglilingkod, lalo na sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa, kapatid. Amen? Bawat akay natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon. Ang sabi niyan, yan ang ating iniintay, yan ang ating pag-asa, yan ang ating kasiyahan or joy or crown of rejoicing. Amen? I believe na ang pinakamasayang Kristiyano pagdating sa langit, sa pagbabalik ng Panginoon, ay mga Kristiyano na matapat sa pag-aakay ng kaluluwa, kapatid. Amen? Crown, yan po ang crown of rejoicing. Amen? Crown of rejoicing. Tingnan natin sa 1 Timothy. 1 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. Henceforth, there is laid up a crown of righteousness. Amen? Makita natin, kapatid, the crown of righteousness. Amen? Na tayo ay nagpapatuloy
Amen. Sa kalooban ng Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik, kapatid. No? Sabi dyan, henceforth he lead out the crown of righteousness which the Lord, righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but all of them that love His appearing. Amen? Oo, naglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Namumuhay siya sa kalooban ng Panginoon. Namumuhay siya ng tama hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. And we receive the crown of righteousness. Amen? Amen? Doon ang pagpapala. Dito pa lang sa lupa, may pagpapala ka na kung tayo namumuhay ng kalooban ng Panginoon. Ng righteousness ng Panginoon. Amen? Kaya sinabi niya sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Kalooban ng Diyos na unahin natin siya. Amen? Unahin natin siya sa mga araw. Unahin natin siya anumang mga bagay. Unahin natin siya sa oras, sa ating mga talent, sa ating mga treasure. Unahin natin siya, kapatid. At ang pangako ng Diyos dito pa sa lupa, and all these things shall be added unto you. Hindi ka magkukulang. Kahit hindi ka yayaman, pero hindi ka pagkulangin ng Panginoon. Amen. Hindi ka kakapusin. Laging may dagdag ang Panginoon sa atin. Basta tayo mamuhay na sa kalooban ng Panginoon. Amen. And bukod pa dyan, kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, we receive the crown of righteousness. Amen. Yan po. Marami pang mga crown. The crown of life, kapatid. Yung mga namatay, kapatid, na naglilingkod sa Diyos, they will receive the crown of life. Amen. Those disciples, those Christians who suffer persecution, kapatid, they will receive the crown of life. Amen? Ano pa? The crown of life. Buksan natin. Revelation 2 verse 10. None of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you in prison, that he may tried, ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, I will give thee the crown of life. Amen? Yung mga matapat hanggang mamatay, naglilingkod sa Panginoon in spite of tribulation, in spite of persecution. And these brethren, these believers, will receive the crown of life. Amen? And the crown of glory. Amen? 1 Peter 5:4. Amen? 1 Peter 5:4. Amen? Para tayo nag-aaral ng eschatology. Amen? Alam ba ang subject nito sa Bible School? Eschatology, the study of the last days. Amen? 1 Peter 5:4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that fadeth not away. Amen? That fadeth not away. Amen? Ito po mga matapat na Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Mga matapat na preacher, mga matapat na pastor, mga matapat na Sunday school teacher, kapatid, no? Ay sila ay makatanggap, kapatid, ng crown of glory, kapatid, sa langit. Amen? Kaya, kapatid, sa tayo nagpapatuloy, no? Nagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon, we will receive the incorruptible crown in 1 Corinthians 9:25. 1 Corinthians 9:25. Amen. 1 Corinthians 9:25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain incorruptible crown, but we are incorruptible. Amen? Salamat sa Panginoon sa mga matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen? Na nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Makatanggap tayo, kapatid. Nagpatuloy tayo kahit may kahirapan. Nagpatuloy ka sa pagtakbo. You run in the race for the Lord Jesus Christ. Amen? Oo. Makatanggap tayo ng incorruptible crown. Amen? Yan po ang dahilan na hindi dapat ang Kristiyano tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Because the crown in heaven
waiting for us. And the Lord Jesus Christ will give reward. Amen? The Lord Himself will give us a reward for our service. That's why sabi ni Paul, your labor is not in vain in the Lord. Oo. Lahat ng ating ginagawa, kahit hindi ka nabigyan ng certificate, kahit hindi ka na-appreciate, walang nagbati, walang nag-appreciate sa iyo, kapatid. Oo, walang nakakita sa paglilingkod sa natin sa Panginoon, kapatid. Your labor is not in vain in the Lord. Kahit hindi ka pinapansin, kapatid, pansin niya ng Diyos, kita yan ng Diyos, lahat ng ating ginagawa, kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoon, God is not unrighteous to forget your labor of love. Amen. God will reward one day. Dito pa lang sa lupa, magre-reward na siya sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Dito pa lang sa lupa, maglilingkod. Oo. Tingnan natin. Oo. Lagi ko naman binabasa to. Colossians 3. Colossians 3:23. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Naglilingkod tayo, hindi para kaninuman. Amen. Sabi ng mga PNP officer sa akin, Pastor, may sweldo po kayo sa PNP? Sabi ko, wala. We serve not unto men in uniform. We serve unto God. No. And the Lord will reward. The Lord will pay. The Lord will give me salary for my service. Hindi po kayo ang magbibigay. Kung magbibigay kayo, salamat. Pero ang magbibigay sa lahat, ang Panginoon. Dahil naglilingkod kami sa Panginoon sa inyong ministry. Amen? Ang Diyos magbigay. Mag-reward dito pa sa lupa. Tingnan, verse 24. Knowing that of the Lord shall receive reward of inheritance, for ye serve the Lord. Amen. You receive reward, may reward. Amen. Ang Diyos sa atin. No? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. God will reward. For ye serve the Lord. Amen? God will pay our service. Kahit hindi sila magbayad sa mga tao na pinaglingkuran natin, ang Diyos magbabayad. Amen? Pag yan sa City Hall, na ganito kami, sabi ganyan, bakit ganyan ang suot mo? Bagay mga pastor, bakit yan ang suot mo, Pastor Bong, palagi? Sabi ko, because I am serving the Lord. I am ambassador of Jesus Christ. Kaya ganun ang suot ko. I am ambassador of Jesus Christ. Mataas pa ako kay mayor, kay congressman, sino man mga konsyal. Ako ang pinakamataas sa kanila because I am ambassador of Jesus Christ. I am serving the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. I am serving the kingdom of God. Hindi lang sa City Hall. I am serving in the kingdom of God. And I'm serving the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ang aking boss ay ang Diyos sa langit. Hari ng mga hari, kapatid. At siya ang mag-bless sa atin dahil siya naglilingkod tayo para sa Kanya, kapatid. Kaya ang ating ginagawa, kapatid, para sa Kanya. Last verse natin, Romans 11:36. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Romans 11:36. No? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? No, para kanino? Bakit tayo naglilingkod sa simbahan, sa gawain ng Panginoon? Para no? For of Him. Para sa Kanya ang ating paglilingkod sa Diyos.
Amen. Di tayo naglilingkod kanino man, kay pastor, hindi po. Sa Panginoon, lahat tayo, we are all servant of God. The pastor is a servant of God. Choir leader is a servant of God. Usher is a servant of God. Every one of us, we are servant of God. Ang ginagawa natin, kapatid, anuman ang ating ginagawa, is for of Him. Through Him, naglilingkod tayo dahil sa Kanya. Amen. Kaya, you have nothing to offend in the church. Bakit? Naglilingkod ka, hindi sa tao. Oo. Kundi, through Him. Kaya tayo sama-sama. Because through Him. Bakit tayo nagkakilala? Through Him. Bakit tayo sama-sama naglingkod? Through Him. And to Him, para sa Kanya, ang lahat ng ating ginagawa. And all things in whom be glory forever. Ginagawa natin yang kapatid. For the glory of God. Amen. Kaya, don't quit. We have no reason to quit. Because we are doing things for the kingdom of God, for His glory to His name. Amen. Salamat po sa Panginoon. Don't quit. Even you are discouraged. Even you are disappointed. Even you are doubt. Amen. Even you are depressed, you have anxiety, anything, kapatid, no matter what, keep on serving the Lord because we have commitment to the Lord. Commit yourself to the Lord because the Lord's coming is very near and there are crowns waiting for you and God will reward every one of us, kapatid. No. At ang inintay natin, kapatid, ang inintay natin sa pagbalik ng Panginoon, His commendation. Amen. Yan po ang pang-apat na puntos bago ako magsara. Amen. Commitment. The coming of the Lord. Crown of many crowns waiting for you. At ang inantay natin, kapatid, pag matapat ka, hindi ka mag-quit hanggang sa paglingkod sa Panginoon. His commendation. Anong commendation ng Panginoon? Sa Matthew 25:23, ano ang commendation ng Panginoon? Marinig natin sa bibig mismo ng Panginoon. Ang sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Amen? Amen. Nawa, mapasaya natin ang Diyos. Magbabalik siya pagdating sa langit. Sabihin ng Panginoon, well done, my child, brother, sister, well done, good and faithful servant. You serve faithfully. Amen. At sabihin ng Panginoon, well done. Amen. Nawa, hindi natin marinig ang sabihin ng Panginoon, the wicked and slothful servant. Yan po ang nakakalungkot sa Kristiyano if you quit. Don't quit. No. Be excited. His commendation, ang kanyang sasabihin ng Panginoon sa atin. Well done, good and faithful servant. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Thank you, God, sa inyong mga salita. Sa buhay ni Pablo, tinuruan mo kami, there are several reasons why I cannot quit in serving the Lord. Because we have commitment to you, O God, to serve you habang kami nabubuhay. Dahil mayroong inaasahan kami ang inyong pagbabalik at mayroong kang crown na aming inintay na iyong bibigay sa bawat matapat na mga anak ninyo. At mayroong kang sasabihin sa amin, and you will commend us, well done, good and faithful servant. Kaya bang tinutugtog ang panyaya, kung wala ka pang commitment, mag-commit ka sa Panginoon. Sige po, mag-commit ka sa Diyos. Lord, I commit myself to you. I want to serve you as long as I live. As long as I have breath, I will serve the Lord. As long as I live, I will serve the Lord. There are several